I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Bukas ng gabi, inaasahang tatama sa kalupaan ang bagyong Vinta, kaya sa mga kapuso nating uuwi sa mga probinsya, mabuting malaman nyo muna kung uulanin ba sa inyong mga lugar. Ang latest sa lagay ng panahon, ihahatid ni GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Magandang gabi, Jessica. Lumakas at papalapit na nga sa kalupaan ng Tropical Storm Vinta. Kaya itinaas na ng pag-asa ang Storm Signal number 2 dyan sa mga probinsya ng Cagayan kasama ang Calayan at Babuyan Group of Islands, Isabela, Kalinga at Apayao. Malakas na hangin at ulan ang maranasan sa mga lugar na ito sa susunod na 24 oras. Mapanganib din ang bumiyahe sa dagat at himpapawid. Storm Signal number 1 naman ang nakataas dyan sa Ilocos Norte, Mountain Province, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Pangasinan, Nueva Ecija at Batanes Group of Islands. Kaya dapat po maging IM ready sa posibleng banta ng landslide at flash flood. Namata ng pag-asa ang sentro ng bagyo sa layong 610 kilometers dyan sa may silangan ng Ilagan, Isabela. At taglay nito ngayon ang lakas ng hangin umaabot na sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong 100 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 23 kilometers per hour. Bukas ng gabi, inaasahang magla-landfall ang bagyong Vinta dyan sa may Isabela, Cagayan area at yan ay base dito sa track ng pag-asa. Matapos mag-landfall, tatawirin ng bagyo ang Northern Luzon, yan ay gabi ng Huwebes hanggang madaling araw ng Biyernes o sa Todos Santos at posible na rin lumabas ng PAR ang mata ng bagyo sa gabi ng Biyernes. Kaya asahan na ang masungit na panahon sa mga lugar dyan sa Northern at ibang bahagi ng Central Luzon na kung saan may nakataas na public storm warning signal. Bukod dito, mapanganib din bumiyahe ang maliliit na sakyang pandagat. Dito naman sa may eastern seaboard ng Southern Luzon, ito yung mga baybaying sakop ng Camarines Provinces, Catanduanes, eastern coast ng Albay, Sorsogon at itong probinsya ng Quezon, kabilang na ang Polillo Island. Kinanselan na rin ng Philippine Coast Guard ang biyahe sa lahat ng pantalan, dyan po sa mga probinsya ng Aurora, Cagayan, Isabela at dyan sa Batanes Group of Islands na direktang naapektuhan ng bagyo. Samantalang natitirang bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtamang pag-ulan ang inaasahan. At dito sa Metro Manila, mababa po ang tsansa ng pag-ulan bukas yan mula umaga hanggang sa gabi. At hindi naman apektado ng bagyong Vinta ang Visayas at ang Mindanao. Kaya maaliwalas hanggang sa bahagyang maulap na langit po ang mararanasan sa mga lugar nito. Pero posible pa rin ang mahinang pag-ulan o yung mabubuong thunderstorm. Jessica? Mang Tani, alam mo, inaantay ngayon ng marami, lalo na yung mga tiga-Northern Luzon, katulad ko, yung mga pauwi sa probinsya. Ano ho? Yung probability ng ulan, mataas po ba at pwede po bang malaman kung anong oras ang ulan bukas at kung pwede kahit sa Friday, yung araw po ng undas? Ang ayon sa pag-asa, yung ulan na pwedeng idala-dala nitong bagyong si Vinta ay mula moderate hanggang heavy. Ibig sabihin niyan ay mahigit 7.5 hanggang 15 millimeters per hour yung pwedeng ibagsak na ulan. Lalong-lalo na ang unang makakaranas kasi, Jessica, ng mga pag-ulan ay itong Cagayan Valley dahil ito yung unang-unang tatamaan nung ulan habang lumalapit yung bagyong si Vinta. Pagkatapos ay itong Cordillera at sa araw ng Biyernes na undas na kung saan nakalagpas na itong Vinta, tsaka uulanin itong Ilocos Region. Pero itong Central Luzon, habang papalayo tayo dun sa sentro ng bagyo, dahil hindi na tayo hanging habagat, ay mas katamtaman o mahinang ulan na lamang yung mararanasan kasama na dito sa Metro Manila. So, ang inaasahan nating maulang panahon ay itong Cagayan Valley, Cordillera at itong Ilocos Region. Simula yan bukas ng hapon o gabi hanggang sa araw ng Biyernes. Malamang buong araw po ba ng Biyernes? Kaya Mang Tani, kasi importanteng malaman ng ating mga kababayan, paano kaya pagpunta nila ng sementeryo, magdala na lang ng payong o kapote? Tama yan, Jessica. Pero ang mangyayari dyan, kapag lumagpas yung bagyo, dito sa Cagayan Valley, halimbawa ay sa Biyernes na ng umaga, unti-unti gaganda na kagad yung panahon dyan. Pero ito ay inuulan pa yung Ilocos at Cordillera. At kung magtutuloy-tuloy yung matuling takbo nitong si Vinta,
na kung saan pagdating ng hapon ay halos nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility, itong silangang bahagi ng Luzon, asahan na kagad natin yung mas magandang lagay ng panahon. Pero dito sa Ilocos Region, kasama yung Bataan, Zambales, may mga pag-ulan pa rin dyan. Pero yun nga, habang ikaw ay patungo dito sa Katimugan, mas magandang lagay na ng panahon yung inaasahan natin pagdating ng araw ng undas. Kahit minsan maulan, Mang Tani, mainit pa rin yung panahon, maalinsangan. Ano ho kaya ang temperature sa araw ng undas? Dito sa Northern Luzon, asahan na natin na mas mababa yan, lalo dito sa may Baguio. Pero dito sa atin, maglalaro yan. Yung maximum natin yan, mga 30-31 degrees Celsius, Southern Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Pero dito sa Northern Luzon, dahil maulap, ay asahan na natin yung mas mababang temperatura. Pero muli, ang isang ano natin, Jessica, no, dahil dito sa may bahagi na ito ng Southern Luzon, kahit hindi apektado ng bagyo, nagtaas ng gale warning yung Pag-asa. Kaya dito ay yung mga magbabiyahe simula bukas, hindi lamang doon sa lugar na maapektuhan ng bagyo, medyo tingnan din nila dahil kapag ganitong may gale warning, marami ang hindi nakakapagpatuloy na magbiyahe patungo doon sa mga isla dito sa may Southern Luzon. At ganito rin dito sa may Northern Luzon na kung saan ngayon nga ay halos wala nang bumabiyahe sa sakyang pandagat dito sa Aurora, Cagayan, Isabela hanggang dyan sa may Batangas. Mataas ang alon. Tama-tama rin po yan kasi long weekend, yung mga hindi pupunta ng mga sementeryo, nagbabalak mag-outing, konting ingat po, lalo sa Eastern Seaboard. So, Mang Tani, may konsuelo naman pala sa Biyernes kahit medyo mataas ang chance for rain sa Northern Luzon. No? Ang Metro Manila, mababa lang po at saka sa Southern Luzon. Pero yung mga tiga Northern Luzon, although mataas ang chance ang umulan, malamig-lamig naman ang panahon. Kaya pagpunta sa sementeryo, magpayong na lang. Tama yun. Pero yun nga, ang ano natin, dahil hindi naman napakalakas na bagyo itong si Vinta dahil matulin nga yung kilos nito, hindi natin inaasahan na magiging isang super typhoon ito o kaya yung sinlakas ni Santi. Pero nonetheless, Jessica, talagang pagandaan nila yung malakas na hangin at yung mga pag-ulan na dala-dala nito na pwedeng magdulot ng landslide at flash flood. So yung mga magbabiyahe po bukas, lalong-lalo na dito sa may Cagayan, lalo na yung gabi, nasasamantalahin nila, tama-tama, pagdating ng uno, nandun na sila sa pupuntahan nila sa norte, ingat po kayo doble dahil baka mamaya kung kailan gabi na nagbabiyahe kayo, tsaka naman sasabay sa pagdaan nung sentro nitong bagyong si Vinta. Okay, maraming salamat, Mang Tani. Si Nathaniel Cruz po, ang ating GMA resident meteorologist. At para sa iba pang weather update, bumisita sa gmanews.tv o sa Facebook page ng GMA Weather. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.